Pag-usapan natin yung mainit na balita nito nakaraang linggo. Yung Task Force Ayungin, meron ho pala ngayon dyan. Sa bagay, hindi naman yan lihim at saka limitado lang daw po yan. Ayon po sa Department of National Defense, limitado lang yan sa sharing of information. Hindi kasama ang pagtungo o pag-participate sa mga operasyon ng mga dayuhang sundalo. International Affairs Analyst, Professor Renato De Castro, nasa ating linya. Doc Renato De Castro. Prof, kumusta ka na? Good morning po sa inyo. Mabuti naman ho. Orly, kayo, kamusta ho? Eto ho, ang daming balita ngayong linggong ito. Kaya pagkatapos ng pagkakapag-usap natin, magsisimba ko. Para naman makatulong ang panalangin natin na magkaroon ng magandang Pasko ang ating bansa. Prof. De Castro, anong dating sa inyo ng Task Force Ayungin? Kayo ba nagulat? O ito ba sa tingin ninyo medyo hindi dapat malaman ng publiko at nadulas lang at binanggit ni Secretary Lloyd Austin, Defense Secretary ng US, Prof? Hindi ko alam yung motibo ho ni Secretary Lloyd Austin nung nireveal niya ho yata niya sa X. Mari, siguro it's high time, pero hindi ho ako nagugulat. Kasi ayon nga ho sa press release ng ating gobyerno, ng National Security Council, na-form yan after noong June 17. Yung nagkaroon ho ng insidente na hinalang ho ng Chinese Coast Guard yung mga SWAT ng Philippine Navy nung nagdi-deliver ho ng supplies. Yung may naputulan ng daliri. May naputulan ho ng daliri. Immediately after nung nangyari ho yan, nag-announce ho yung US National Security Advisor, Jake Sullivan, galing pa ho sa White House, galing pa ho sa Washington, na nandito kami kung anong gusto man ng Pilipinas. Hanggat maaari, gusto namin Philippines is taking the lead, pero kung hihingi sa amin ng tulong ang Pilipinas, bibigay namin. Of course, what was been laid down on the table, na in-emphasize din ho ni Indo-PACOM Admiral Samuel Paparo, kung kailangan yung escortan namin, escortan namin. Pero of course, tinanggihan ho yan ni General Browner. Tama po. So, siguro, midpoint na lang ho, kumbaga, itinawid na lang ho sa gitna, at least mag-provide ho ng something na importante para saan pa ho ba ang iyong aliado ho, kundi kayo tutulungan sa gipit. So, ayun ho, ang in-announce. Sinabi naman ho, very specific naman ho si National Security Advisor, Secretary Anyo, intelligence, surveillance, and reconnaissance lang. Technical assistance lang ho. Na hindi na ho bago kasi kung natatandaan pa ho natin nung sa Mindanao ho, nung yung first decade ho ng 21st century, nung meron ho tayong problema sa Abu Sayyaf. Tama po yun. Yung Joint Operation Task Force Philippines na nandun sa Mindanao. Nakatulong ng malaki yung kanilang mga thermal yung unmanned vehicle sa pagtunton, pati pagbibigay ng mga gamit na kahit gabi pwede mag-operate ang ating mga sundalo. Di ba, natatandaan nyo, 2016 gusto pa sila paalisin ng dating presidente, Rodrigo Duterte. Natatandaan nyo yan, October 2016, gusto niyang paalisin. Nagprotesta si dating Secretary Delfin Lorenzana at AFP at nakatulong sila nung siege ng Marawi. So, continuous yan para saan ba ang iyong aliado o kaibigan kung hindi ka tutulungan sa gipitan. And ngayon talagang ginigipit tayo ng China. Okay. Prof, ano ba ang sitwasyon ngayon? Malaman ko lang sa inyong pagtatanong na rin sa West Philippine Sea, lalo itong mga pinakaling development, merong pag-uusap pa yata yung iba't ibang mga defense secretary at nagkasundo tungkol dyan sa West Philippine Sea, and ano ba yung meron bang pagbabago, meron bang mga pagdagsa muli ng mga barko, lalo na sa Ayungin Shoal, Sabina Shoal at yung mga lugar na kanilang binabantayan at tinatambayan pala palagi? Pinakauna yung natin natin, nung naglabas ng batas ang Kongreso natin at nilagdaan ng ating presidente. Yung Archipelagic Baseline Law na nagsasaad kung saan yung maritime entitlement natin, territorial sea, tsaka yung maritime, yung Archipelagic Sea Lane Law na nag-provide ng 3 dadaanan ng mga banyagang barko o eroplano. Kasi naman mga commercial, lalo na yung mga commercial vessels. Even not. So, sabi natin, archipelagic tayo. Kung gusto nyo dumaan sa amin, meron kaming mga lanes, kumbaga, na pwede nyong daanan. Para ho yan, pag Pasko, meron tayong Christmas lane. So dito kayo pwede dumaan.
Pero ang reaksyon ng China, napakatindi. Pinatawag ho ang ating ambassador ho sa embahada ho natin sa Beijing. Tapos ho, nag-conduct ho sila, naglabas rin ho sila na sarili nilang baseline law na nagbabiolate ho sa UNCLOS. Kasi, kumbaga sa kanila, straight line. No, hindi ho katulad dun sa ating baseline. Naghahanap po tayo ng pinakadulong parte ng ating coastal area. Tapos doon ho tayo magsisimula magbilang. Sa China ho, talagang straight line. Nagsulat sila ng straight line. Nag-file rin ho tayo ng diplomatic protesto. Pero ang matindi ho doon, nag-conduct pa rin ho sila ng military exercise sa Scarborough Shoal para talagang pakita sa atin na galit sila. Pero buti na lang ho, tahimik naman ho yung nangyari ho doon sa resupply mission natin sa Ayungin. Okay. Itong development nito, pati binabanggit ko kanina, yung pagpupulong ng mga defense secretary, malaking ano yun, malaking implikasyon, malaking tulong yun at malaking mensahe ang dapat palang tinitingnan doon, lalo na nung mga nambubuli dyan sa karagatan na yan ng West Philippine Sea. Explain ko yung nangyari ho to, I think last week ho, sa Vientiane, sa Laos. Meron ho doon yung ASEAN Defense Ministers Forum. Nandiyan ho lahat ng mga defense ministers ng Singapore, Malaysia, China, even I think Russia nandun, hindi ko lang ano. Pero lahat ho, madami. Lahat ng membro ng Asia Pacific or Indo-Pacific. Opo. Pero on the side ho, nag-meet ho ang defense secretaries or defense ministers ho, si Lloyd Austin ho, si Secretary Hibo Chidoro, tapos ang Japan, tapos ang South Korea, tapos sa Australia. At tapos din ho lahat naman, alam ho natin, yan mga bansa na aliado ng Amerika. So nag-meet sila sa site. Symbolic ho yun. At very interesting ho, sumama rin ho ang South Korea. Kasi dati hanggat maaari ayaw, pagdating sa mga ilang issues sa West Philippine Sea, South China Sea dispute, ayaw ho makialam ng South Korea dahil may problema sila sa North Korea. Tama po. Pero ngayon ho, talagang umupo ho sila, pinakita ho nila, aliado kami ng Amerika, kasama namin upo dito yung mga ibang aliado pa ng Amerika, bansang Hapon, South Korea, Australia, and of course Pilipinas. Ayun nga ho yung tinatawag natin na squad. No, kasi merong quad na tinatawag. Nandun ho yung India, Estados Unidos, so Japan, Australia. Pero hindi ho yan magiging military alliance kasi sabi ng India, hindi namin gagawing military alliance to. Na talagang katulad doon ng NATO. North Atlantic Treaty Organization na talagang meron silang kumbaga multilateral alliance magkakasama. May military component pa nga silang nilagay dun sa NATO. Meron aktibo ngayon lalo na nangyari sa Ukraine. Tama po yun. Pero ngayon ho, simboliko na nagpulong ho yung mga 4 na bansa na lahat aliado ng Amerika na tinitawag ho natin hub and spoke system kasi may mga alliance na nga pero hiwalay-hiwalay. Philippine-US, US-Japan, US-South Korea, US-Australia. Pero nung nagsama-sama ho sila, parang nagbibigay ng mensahe ho. Ayun nga ho yung kinakatakot ng China. Na, at interestingly ho, pinupropose Prime Minister ng Japan, Prime Minister Ishiba, na siguro sa panahon na to, dapat rin ho tayo magkaroon ng Asian NATO. Yun po. Pero alam naman natin, ano pa yan, talagang i-challenge pa rin yan ng People's Liberation Army, lalo na Navy ng China. Pero kasi nga ho, talagang malakas ho nga ang China. Sabi nga ho ni Secretary Gibo Chidoro, meron silang pangalawang pinakamalaking ekonomiya. Sila ang ngayon na meron pinakamalaking hukbong dagat, Navy, at pinakamalaking Coast Guard. Talagang kung pinapakita ng China, kaya naming ibuli ang mga maliliit na bansa dito. Pilipinas, Malaysia, and even Indonesia. Prof, nagkakaroon ng problema. Prof, ito, din tanong lang. Ayoko sanang itanong pero nangungulit ang taga-subaybay natin sa Facebook Live. Tanong nyo kay Professor De Castro kung sa tingin niya maaaring, hindi man siguro direkta, pero may nakikita ba kayong connection yan sa usapin ng West Philippine Sea, China and Philippines, sa sitwasyong politika meron tayo? Meron naman at least open pa rin ang diplomatic relation natin. Nandito yung ambassador nila, nandun yung ambassador natin sa Beijing. Although yun nga, yung recent na very serious yun Pag tinawag ko ng isang foreign ministry yung ambassador nyo usually pinapagalitan yan. So recently nangyari yan.
pinatawag ho ng Chinese Ministry of Foreign Affairs, yung ambassador ho natin, si Ambassador Prof, ang pinatutukulan yata dito, hindi kaya, kasi di ba nung mga nakaramang panahon na nabunyag yung mga nagpo-propaganda for China. Hindi kaya samantalang itong nangyayari sa Iringan, sa mga opisyal ng gobyerno, hindi kaya maaari samantalang ito ng mga nagpo-propagandang yon in support of China? Meron ho. Very active naman po sila eh. Nakikita mo natin sa Facebook kung ano-ano yung mga sinasabi nila. No? Yung pananakot na pag ginawa natin to, mapuprovoke ng China. Pero ang sagot ko man ho palagi, kahit ano gawin ho natin dyan sa West Philippine Sea, mahatching lang ho siguro si Secretary Gibo Chidoro o ang presidente natin dyan sa Palawan, provocation na yan sa tingin ng China. So ayun yung active narrative nila. At of course, ayaw natin mangyari to, pero kasi naman talaga ang China nananakop, ang lagi nilang sinasabi, magkakaroon ng digmaan, pero tayo palagi ang biniblame. Yung alyansa natin sa Amerika, yung pagpalag natin sa China, kumbaga ang dahirin nila laging nakaturo sa atin. Kayo nagdudulot ng gulo, kayo nagdudulot ng idawan. Pero hindi ho nila nakikita. Gaslighting. Ang China ho ang nananakop, ang China ho ang nagba-violate ng United Nations Convention of the Law of the Sea, ang China ho ang nag-i-ignore sa July 12, 2016 arbitral ruling. Kumbaga, laging kasalanan natin kung magkakaroon man ng gulo o hidwaan dyan. Pero hindi ho nila mabanggit, hindi lang maisip banggatin man ang pinaka-nagkakos ng gulo, yung pinakamalaking bully dito sa region, ang China. Alright. Prof, nagpapasalamat uli ako. Nako, lagi masarap ang kwentuhan natin pag linggo ng umaga dahil ito'y maaari magpatuloy pa sa susunod na mga linggo pa. Hindi po kayo hihindihan ka, Orly. Thank you, sir. Good morning po muli sa inyo, Prof. De Castro. Maraming salamat po. Magandang umaga po, Ka Orly. Magandang umaga ho sa ating mga kababayan. Thank you, sir. International Affairs Analyst, si Professor Renato De Castro. Inyo po napakinggan. 6:35 ng umaga. Hilingan, walang pinoprotektahan.